Isinilang si Jesus sa isang sabsaban. Ikinuwento ng mga ebanghelyo ang mga anghel, ang mga pastol, at ang liwanag na sumilay sa gitna ng dilim. Isang kapanganakang puno ng hiwaga at pangako. Ngunit matapos yon, biglang tumahimik ang kwento. Halos 30 taon ang kanyang buhay ang lumipas na walang detalyeng isinulat. Mula sa isang sanggol sa Bethlehem, bigla na lamang natin siyang makikita bilang isang 30 taong gulang na guro, nangangaral, nagpapagaling, at nagtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos. At dito nagsisimula ang tanong, ano ang nangyari sa mga taong iyon? At dito nagsisimula ang tanong, ano ang nangyari sa mga panahon na iyon? Hindi komportable ang tao na hindi alam ang nangyayari. Kapag may puwang sa kwento, natural tayong magtanong. Ganito rin ang nangyari sa mga unang Kristiyano. Hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil sa pananabik na mas makilala ang kanilang Panginoon. Naitanong nila, Diyos na ba si Jesus kahit siya'y bata pa? Alam na ba niya kung sino siya? May kapangyarihan na kaya noon pa man? Noong panahong iyon, wala pang nakalimbag na Biblia. Ang pananampalataya ay ipinapasa sa salita mula sa bibig patungo sa puso. At hindi madali ang kanilang kalagayan. Marami ang inuusig. Marami ang nabubuhay sa takot at kawalang katiyakan. Sa ganitong panahon, ang mga kwento ay nagiging sandigan, hindi lamang para magturo, kundi para magpalakas ng loob. Bago pagganap na mabuo ang doktrina, ang kwento ang humuhubog sa paniniwala. Dito umusbong ang tinatawag nating mga infancy gospels. Ito ay mga sinaunang kasulatan na naglalarawan sa kabataan ni Jesus. Mga kwentong isinulat sa labas ng bagong tipan. Hindi sila isinulat upang palitan ang ebanghelyo. Hindi rin upang kontrahin ito, kundi upang sagutin ang kwestiyon. Sa mga tekstong ito, sinikap ng mga manunulat na ilarawan kung paano kaya naging bata ang anak ng Diyos. Paano siya lumaki, paano siya nakisalamuha, at kung paano nagpakita ang kanyang kapangyarihan kahit sa murang edad. Ngunit hindi lahat ng kwento ay pinanatili. Sa paglipas ng panahon, naging mapanuri ang simbahan. May mga kwentong, bagamat sinauna, ay may tono na hindi tugma sa itinuro ni Kristo. May mga salaysay na nagpakita ng kapangyarihang walang kahinahunan at mga pagkilos na salungat sa diwa ng pag-ibig at awa. Kaya't pinili ng simbahan ang mga tekstong humahantong sa kaligtasan. Hindi yaong basta pumupuno lamang ng kuryosidad. Hindi dahil ang mga tanong ay masama, kundi dahil ang pananampalataya ay higit sa pagdududa. Sa susunod na episode, sisilipin natin ang ilan sa mga pinakakilalang kwentong ito tungkol sa kabataan ni Jesus at kung bakit hanggang ngayon sila ay nakakagulat. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share. Kung may pinagdadaanan ka ngayon at gusto mong ipagdasal, i-comment mo lang ang salitang prayer o mag-message sa page. Hindi mo kailangang magpaliwanag kung ayaw mo